And guys, merong isang change doon na para sa akin, napakatinding pagbabago nun sa katumbas sa atin is PGWP nila na talagang masasabi ko na game over agad. Hello guys! So today is July 1st. So happy Canada Day guys. So nandito kami ngayon sa mall at mag-ikot-ikot lang kami, and then later kailangan din namin mag-grocery later, no. So napakaganda ng weather today. So maraming tao sa labas. So for sure marami ring tao sa mall. So let's go guys, at samahan nyo kaming mag-enjoy lang at mag-unwind kasi bukas start na naman tayo ng pasok sa opisina bukas guys. So let's go. So ayan guys, so as expected, ang dami ng tao. Okay, tao sa mall. Ayan. It's closed. Okay lang din pala tao. Okay. Sa pinakamaliit na mall guys, I don't even get walang wala to sa mga mall natin sa Pilipinas. Kasi yung mga mall natin sa Pilipinas malalaki. so. Good thing I brushed my teeth. Starbucks. Mama. Hi. Hi. Hello. Hi Diva. Hello. But don't do it first. Where are we? Starbucks. Starbucks in Sensitive. Guildford. Guildford Mall. Yeah. And I want to show my guy my fish. Alright, go. Oh, the doctor Squishy. the dog. Delfina is so... Oh yeah. We're filming. Wow. Wow. Enough na. Walang masyadong tao sa mall. Malamang nagpapahinga na kasi bukas may pasok na naman kami. Okay, alam nyo ba guys dito, yung mga mall dito guys nagsasara napakaaga. Like mga 7 in the evening sarado na sila, or minsan mga 6 or 6:30 sarado na. So talagang nakakamiss lang yung mga mall sa Philippines kasi di ba sa atin minsan nagsasara 9 o'clock, 10 o'clock. Let's go. Got him. Tsaka yung mga size ng mall dito guys maliliit talaga. Hindi katulad sa Philippines, mas malalaki ang mga mall sa atin. Etong mall na to, well, malinis, maganda, pero when it comes to size, mas malaki pa rin sa Philippines talaga. Right? At ang isa pang nakakamiss sa Philippines guys is yung data blitz, no. Mahilig kasi ako sa games. So dito ang bilihan naman GameStop naman. Walmart. Let's go. Siyempre mamimili kami ng konti kasi wala na kaming lulutuin. Let's go. Ito ang favorite chicken namin dito.
Yan, roasted chicken. So, bibili kami yan ng dinner namin tonight. Parang mas masarap yung ito, classic. Ito naman, herb and garlic. This one, barbecue pala. Barbecue. And then, garlic. So, dito na naman sila sa toy section. Siyempre, nagwawala na naman ang mga anak ko. Diba? So, nakapamili na kami ng konti. Uuwi na kami. So I didn't scan my card. Bayad na. Okay. I'm sorry. Bayad. No, it's not Payment. saving. I'm gonna totally do that. Uwi na. Let's go This home. is stiff neck. Here go again. Let's go home. Fireworks. Happy Canada Day! Why is the stapler? To get the pictures. Where is it? So merong fireworks doon, pero di namin masyado makita kasi malayo. But still okay. Eh, Happy Canada Day! Where did it go? Ganda ng view namin dito, guys. Yeah. Yeah. Fireworks. Fireworks. Canada Day! Canada Day. Happy Canada Day. May mga naririnig kaming fireworks pero medyo hindi namin makita. Medyo malayo sa amin eh. Pero still, Yeah, yeah, super fun. it's super far, right? Yeah. You used to do that to you. Yan. Kasama ko yung aking bunso. You Ayan. need to see that. Ayan. Sa background namin, guys, makikita nyo dyan. Medyo Look at the fire. madilim. Pero may mga fireworks yan there. Yan. Medyo ano naman. Look. Bear. Oh yeah, bear. See? Yeah. I see it. I hear it. So medyo na tatanaw naman namin, guys. Pero Where? yun nga, medyo I malayo. see it right there. There. I love it. Yan. So ganyan lang mag-celebrate dito ng Canada Day. Pero kasi Canada. sa pagkakaalam ko, may mga may mga part na may mga event, no. Yun nga lang, hindi na kami pumunta kasi syempre Canada Day. hindi pa kami masyadong familiar, no. Tsaka meron kami mga kasama mga bata. So dito na lang kami sa bahay, di ba? Nakikita rin naman namin. Right? Canada. Canada. Canada Day. The next morning. Hi guys! So kahapon, July 1, it's Canada Day. So habang nasa couch ako guys kahapon, meron akong nakitang isang post sa isang social media about sa student pathway or changes sa student pathway ng Australia. And guys, merong isang change doon na para sa akin, napakatinding pagbabago nun sa katumbas sa atin is PGWP nila na talagang masasabi ko na game over agad, right? So, check muna natin yung mga changes at let's compare guys kung ano ang katumbas nun dito sa Canada at para meron tayong comparison ng mga changes na nangyayari dito sa Canada at sa ibang country katulad ng Australia, right? So, simulan natin guys sa processing fee, right? Sa atin sa Canada, pag nag-process ka ng study permit, kailangan mong magbayad ng 150 Canadian dollar each applicants. Alam nyo ba guys, sa Australia, nagsimula sila ng 710. So, guys, i-check nyo na lang, pero ang palitan ng AUD at saka ng CAD, hindi naman siya nagkakalayo guys, parang cents lang, no? Pero, kung titingnan nyo dito guys, 710 sila nagsimula. Tayo guys, nagsimula tayo hanggang ngayon 150. Pero hindi ko na alam guys kung ano yung past number before 150 CAD, no? Pero again, wala pa tayo sa kalahati, no? Pero recently lang from 710 nag-adjust sila to 1068. At kahapon guys, implemented July 1,
may bago na namang changes to 1,600 Australian dollars. 'Di ba? So, of course guys, sa atin na nag-i-immigrate na kahit saang country, of course yung costing talaga kasama yan sa pagpaplano natin sa pagpunta natin sa isang bansa. Okay? Ito yung nakita kong post, no? Student and Temporary Graduate Visa Changes 2024. Hindi ko na lahat guys i-discuss, yung major lang na comparison sa Canada and sa Australia. Yun lang yung itatakin natin kasi guys baka masyado nang humaba, no? Okay. So, yung number 1 guys is yung financial capacity requirement. Yung number 1 guys, katumbas nito is yung proof of funds natin. Right? So, starting yesterday, 29,710 AUD ang kailangan mong proof of funds kapag mag-a-apply ka ng student visa. Pero guys, alam nyo ba, in a span of 7 months, 2 beses silang nag-increase. Tingnan natin yan dito. Here. So, nagsimula sila guys ng 19,823 AUD. So, kung tama ang aking pag-assume, no? Nung 19,000 sila, ang sa atin guys 10,000. 'Di ba? So, ang taas na ng proof of funds nila compare sa atin. Tapos guys, recently from 19,000 change nila to 24,505. Hindi ko na lang alam kung kailan. Pero sabi nga dito, in about 7 months, 2 beses. So, effective kahapon, yung bagong price is 29,710 Australian dollars. 'Di ba? Sa atin 20,063 CAD kung hindi ako nagkakamali. Right? So, isa yan sa increase. Pero kung titignan nyo, bukod dun sa increase, kung magkano sila nagsimula, 19,000. Tayo nagsimula 10K. Di ba? So, from 10K, nag-jump tayo sa 20K. Di ba? Right. So, next guys, hindi ko na i-discuss yung number 2. I think that's for the language test, no? Halos naman yan, halos nagkakapareho naman tayo. Pati yung number 4. So, ang next is yung GS or yung Genuine Student Requirements. Ito guys, katumbas nito yung SOP, right? So dito, meron kang mga kailangan sagutin. Ito. Kailangan talagang in detail mo sasabihin kung ano yung reason kung bakit mag-aaral ka sa Australia. At meron doon na kailangan mong i-confirm doon sa letter mo na naiintindihan mo kung ano yung nakapaloob sa pagiging student sa Australia. 'Di ba? I think yan yung naging major conflict natin dito sa Canada kasi mostly ang mga nag-a-apply, 'di ba? Hindi lang nila pagkakamali kasi guys, meron din mga talagang nag-abuse na mga consultant, 'di ba? Na nangako, 'di ba? Na pag nag-student ka dito, mapi-PR ka kagad. Dito guys, malinaw na. Kailangan mong i-confirm na naiintindihan mo na kahit nabibigyan ka ng work permit pagkatapos mo mag-aral, it doesn't guarantee you na mabibigyan ka ng permanent residency. Clear yun guys, kailangan mong i-confirm dun sa letter mo. Right? So, isa yan sa major change. Right? So, going back, temporary graduate visa length reduce. So, mas mababa na yung, or mas shorter, 'di ba? Shorter na yung length ng visa. Ngayon guys, yung sinasabi ko kanina na major change or game-changing na ipinatupad nila kahapon guys is this one. New age limit for temporary graduate visa. So sabi dito guys, from July 1, the maximum eligible age for temporary graduate visa, TGV, ito yung PGWP natin, applicant has been reduced to 35 years of age or under. Right? So guys, napakalaking impact nun. Kasi 35 years old, 'di ba? So
Hindi ko alam ang stats pero alam ko na marami talagang nangarap at maraming nag-migrate more than on that age dito sa Canada. Pero sa kanila guys, kung gagamitin mo ang student pathway at you are aiming for the temporary graduate visa nila, kung ang age mo is more than 35 years old, hindi ka na makakakuha guys. Wala ka ng chance. So, ang numbers na talagang pasok, kasi syempre mag-aaral ka pa sa let's say 2 years. So, at least dapat mga nasa 30 years old ka. Yun yung perfect spot para sa student pathway sa Australia because of these changes. Kasi syempre guys, mag-aaral ka pa ng 2 years and then after that, mag-a-apply ka ng TGV. So, 2 years, mga 32 ka nun, pasok ka pa din. Diba? But again, yung sinasabi ko nga guys na this one is a game changer. Itong changes na to. Kasi guys, ano na to? Edad eh. Wala ka nang pwedeng ilaban dito. Kasi nga, that's your age. Diba? Hindi na kayang mabago yun. Or hindi siya katulad na, kumbaga mag-exam ka lang or magpapacertify ka like English test or French, yung mga ganun, di ba? Ito, edad, guys. So, kung ikaw nangangarap ka na nasa, let's say, nasa Philippines ka, di ba? Kung nasa 33 ka na or 34, wala na, malabo na, guys. Kung ang gagamitin mo pa rin is yung student pathway. Right? So, yun guys, yun yung gusto ko sa inyong i-share, 'di ba? Para din malaman din natin na yes, yung mga changes dito sa Canada for us matitindi na yun, no? Pero hindi natin nalalaman na sa ibang bansa mas grabe pa pala yung mga changes na meron sila kung ikukumpara sa atin. Tingin nyo guys, with this comparison, no? Canada versus Australia. Itutuloy nyo pa rin ba na kumuha kayo ng student permit dito knowing na mas okay pa rin pala dito compare sa ibang country, di ba? But again, sabi ko nga dun sa aking past na video, case to case pa rin talaga. Nakadepende yan sa capacity nyo guys. Kung pasok sa inyo ang pagiging student permit holder o yung student permit pathway. Okay? So, again, hindi siya para sa lahat. Pero, sabi ko nga, possible pa rin naman. But, very challenging at kailangan mo talagang mag-adjust. Okay? So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo. Kung meron kayong comment about it, please comment kayo doon sa video. Para din naman malaman ng iba yung mga thoughts nyo or yung mga ideas nyo, lalo na yung mga nasa Australia guys, no? Or kung meron kayong mga friends doon, again, hindi ko diniscuss yung totality ng mga changes, no? Kasi for me, ano na yun eh, masyado ng in-depth, no? So, sa akin lang, parang meron lang tayong glance ng comparison ng student permit processing dito sa Canada versus sa Australia. Okay? So guys, maraming salamat ulit and see you on my next vlog. Peace.